Chenny. Punyetang Chenye. Tumalon sa ilog ang binili mong asawa. Napunta ako sa ibang panahon. Isa pa rin akong malupit na buli na magbebenta ng may sakit na asawa. Hay nako, mas mabuti pang mamatay na ang babaeng sakitin. Sa kamay ng butcher na si Chen, mamamatay rin siya sa tindi ng paghihirap. Tama ka riyan. Balita ko, dadalhin siya sa bundok ngayong araw para sa kasal sa patay. O ibebenta sa isang matandang lalaki. Sino ba ang hindi tatalon kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Kung ako ang tatanungin nyo, hayop talaga si Chenye. Chen-san, tamang-tama ang dating mo. Kahit tumalon na ang babaeng ito sa ilog. May hinina pa naman siya. Habang hindi pa siya tuluyang patay. Bilisan mong ipaalis ang katawan. Tumawag na ako kahapon sa isang pamilya. Basta may kaunti pang init ang katawan, pwede pa siyang gamitin. 30 yuan ang bayad. Bilisan mong kunin ang pera at bayaran ang utang sa sugal. Kapag namatay siya, wala ka nang mapapala. 30 yuan. 30 yuan. Hindi maliit na halaga. Bilisan mo. Asawa na siya ng pamilya Chen. Simula ngayong araw. Sinumang mag-isip na ibenta siya. Puputulin ng kutsilyo ko ang kamay niya. Huwag kang matakot. Hindi na kita ibebenta. Bumangon ka at uminom ng lugaw. Kailangan ko pa bang subuan ka? Shenli, tandaan mo ito. Gumastos ako ng buong 50 yuan para sa'yo. Kung magpapakamatay ka sa gutom, kanino ko sisingilin ang ginastos ko? Kumain ka ng maayos. Kailangan mo ng lakas para magtrabaho at magbayad ng utang. Punasan mo ang pawis mo. Kung hindi pa rin bumaba ang lagnat mo bukas, ako ang mananagot sa'yo. Sa labas ako matutulog ngayong gabi. Matulog ka ng mahimbing. Ako na ang bahala sa problemang iyan. Chenye, huwag kang magkunwaring patay dyan. Sumapit na ang takdang bayad ng utang mo sa sugal. Kapag wala kang maibigay na pera ngayong araw, isasara ko ang tindahan ng karne mo at isasama ko pati ang bagong nasagip mong asawa. Kung ayaw mong mapahamak, ilabas mo ang pera. 80 yuan, walang bawas kahit 1 sentimo. 80. Naaalala ko noong una. 30 yuan lang ang hiniram kong puhunan. Wala pang kalahating buwan, naging 80 na. Iyan ang patakaran. Siyam ang hiram, 13 ang balik. Ano, Butcher Chen, balak mo bang takasan ang utang mo ngayon? Si Hansan ang namumuhay sa ganitong gawain sa bayan ng Qinghe. Mahigpit na ang pagpapatupad ng batas ngayon. Gusto mo ba talagang pumunta ako sa himpilan ng pulis para ipaliwanag sa'yo? Huwag mong gamitin ang gobyerno para takutin ako. May utang ka, kaya magbayad ka. Pati asawa mo, kaya mong ibenta. Ngayon, nagpapanggap kang mabuting tao. Gusto kong makita ang pera ngayong araw. Pumasok kayo at kalagkarin palabas ang babaeng iyon. Kahit magkano ang mapagbentahan, kunin nyo. Sino mang mangahas na manakit sa kanya, kahit isang hibla ng buhok. Hindi na makikilala ng kutsilyong ito ang kaibigan o kaaway. Tandaan mo, 30 yuan ang puhunan. 10 yuan ang makatuwirang tubo. Kaya 40 yuan lahat. Pagkalipas ng 3 araw, ilalapag ko sa mesa mo ang buong puhunan kasama ang tubo. Kinikilala ko ang utang na ito. Pero sino mang gagalaw sa kanya, kamatayan ang kapalit. Naiintindihan mo ba? Mauubos ang pasensya ko. Naiintindihan ko. Opo, Kuya Chen. Opo, Boss Chen. 3 araw. 3 araw lang. Wala nang problema. Matulog ka ng maayos. Kahit gumuho ang langit, may matayog na sasalo rito. Ay, Chen-san. Natalo sa sugal kaya wala nang pambili ng bigas. Kumain ka na lang ng mga lamang loob na ito. Kahit aso, ayaw kumain ng mabahong bitukang ito. Makakain naman ng tao ang bagay na ito. Mag-ingat ka, baka mamatay ka sa pagkain yan. Manang Wang, huwag kang magsalita ng sobra. Sa ganitong oras bukas, huwag kang tumulo ang laway sa pagkain.
Kung niloloko mo ako, magutom ka hanggang mamatay. Hindi man lang ako kukuha ng isang subo ng maruming tubig sa bahay niyo. Buksan mo ang bibig. Lenny. Gagaling din ang may sakit na yon. Pupunta ako sa palengke bukas. Sasamahan ka ng asawa mo para bayaran ang utang. Kitain muli ang bawat sentimo. Ay, hindi ba yan si Chen Laosan? Hindi ba sabi nila pati asawa niya ay ipinagbili na niya? Bakit nagdala pa siya ng paninda para magtinda? Ele, hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba narinig ang nangyari kagabi? Naningil ng utang si Hansan. Muntik na niyang paluin ng itak ang kamay niya. Ano na namang karne ang balak ibenta ng kampo ni kamatayan para manloko ng tao? Bantayan niyo ang inyong mga pitaka at huwag niyo siyang pansinin. Ano itong amoy na ito? Ang bango naman. Parang nanggagaling sa pwesto ni Chen na magkakatay. Ay, naku. Akala ko kung anong masarap na pagkain. Maruming lamang loob pala ng baboy. Chen Laosan, nababaliw ka na ba sa kahirapan? Nagdala ka ng bagay na ayaw kainin kahit ng baboy at aso para manloko ng pera. Bituka ng baboy iyan, bagay na karaniwang itinatapon. Kahit gaano mo hugasan, hindi talaga magiging malinis. Umalis na tayo, umalis na. Baka nilagyan niya ng gayuma ang pagkain na yan. Talagang pangloko ng tao. Ay, mga kapitbahay. Alam kong si Chenye ay dating walang kwenta at masama ang pangalan. Kaya normal lang kung hindi kayo magtiwala sa akin. Ngayon ang unang araw ng pagtitinda ng mga halamang gamot at nilagang paninda ng Chenje. Magtatakda ako ng isang tuntunin. Libreng tikim. Talaga ba? Libre. Kung sa tingin niyo ay mabaho. O hindi masarap. Iluluwa ninyo at ako mismo, si Chenye, ang maglilinis. Wala akong sisingilin kahit isang sentimo. Pero kung sa tingin niyo ay masarap. Kayo ang bahalang bumili o hindi. Titimbangin natin ito sa harap niyo. Kapag kulang kahit isang leang, babayaran ko kayo ng 5 gin. Hindi lamang loob ang ibinebenta ko ngayon, kundi tunay na kasanayan. Chen Laosan, panindigan mo ang sinabi mo. Talaga bang walang bayad? Ginoong Li, kumain lang po kayo. Kung sisingilin ko po kayo ng kahit isang sentimo, ubusin ko na ang buong laman ng tray na ito. Ito nga ay bituka ng baboy. Diyos ko! Tiya sa ika-4 na sangay ng pamilya. Buong buhay na akong kumakain ng karne. Kumain na rin ako sa mga kainan ng estado sa kabisera ng distrito. Pero bakit parang lahat ng karne roon ay hindi kasing bango ng maruming lamang loob na ito? Huwag ka nang makikatikim. Bigyan mo ako ng kalahating gin. Hindi, bigyan mo ako ng isang buong gin. Iuwi ko ito para pulutan. Ay, naku, hindi talaga mabaho. Pati ngipin ko ay kumikintab sa sarap. Chen, magkakatay, bigyan mo rin ako ng kalahating gin. Bigyan mo rin ako para matikman ko. Huwag kayong magsiksikan, gusto ko ring tumikim. Gusto ko ring tumikim. Chen Laosan, gusto ko ng 8 layang na bitukang taba. Gusto ko ng kalahating gin at tiyan ng baboy. Huwag kayong magmadali. Pumila ng maayos at lumapit isa-isa. 50 sentimo ang isang gin ng bitukang taba. 80 sentimo ang tiyan ng baboy. Shenlei. Narito. Ikaw ang maningil ng bayad. Tandaan mong tiyakin tama ang sukli. Mula pagkabata, hindi na ako minahal ng pamilya ko. Ni karapatang humawak ng pera, wala ako. Pagdating ko sa pamilya Chen, hindi man lang ako nabusog. Pero ngayon, ipinagkatiwala ni Chenye sa akin ang napakahalagang tungkulin ng paniningil ng bayad. Sa harap pa ng napakaraming tao. Bakit ka nakatulala, kumilos ka na? Ikaw ang may bahay ng amo. Kung hindi ikaw ang maniningil, sino pa? Ate Wang, 40 sentimo ang taba ng bituka. Narito po ang suklin niyong 10 sentimo. Uncle Lee, 8 sentimo po ang buto ng tiyan. Sakto po, kunin niyo. Hahaha. Ay. Hoy. Kasama. Nabalitaan kong nagbebenta kayo ng napakasarap na tiyan ng baboy. Naubos na po. Kung gusto ninyo, agahan niyo bukas. Naku. Nagtatrabaho ako sa ospital ng bayan. Inatake ng sakit sa tiyan ang tatay ko. Ilang araw na siyang naka-ospital at hindi makakain. Kanina, bumili rito ng isang balot na tiyan ng baboy ang isang nurse.
Naamoy iyon ng tatay ko at nakainom siya ng kalahating mangkok ng lugaw. Kaya lumabas ako para bumili pa sana. Bakit naubusan agad? Kasama, magdala ka bukas ng lalagyang panatilihing mainit ang pagkain. Itatabi kita ng tiyan ng baboy na niluto bilang pagkain gamot. Hindi ito basta lamang loob. Pagkain gamot ito. Pagkain gamot. Nakakabuti sa tiyan at nagpapainit sa katawan. Lalo na sa mahina ang pali at tiyan. Kung hindi masarap, ako na ang magbabayad sa'yo. 13 gramo ng ugat ng buhangin. 5 gramo ng balat ng dalanghita. 10 gramo ng ugat ng codonopsis. 8 gramo ng tokaho. Ahem. Gising ka na. Ako na, tutulungan kitang magbuhat. Ikaw ang magbubuhat, mas manipis pa ang braso mo sa tadyang ng baboy. Huwag kang magyabang. Ako. Gusto ko lang tumulong. Kumain ako ng niluto mo. Hindi pwedeng libre ang kain. Ay. Ito para sa akin. Hindi ito para sa'yo. Para ito maisuot ko. Kahapon sinabi kong magsuot ka ng mas makapal. Akala mo ba ang salita ko ay hangin lang? Isuot mo na. Pumunta ka roon at kainin ang nasa palayok na buhangin. Kapag hindi mo naubos, hindi ka pwedeng sumama sa pagtitinda ngayong araw. Boss Chen, sa wakas dumating ka rin. 6:30 pa lang, naghihintay na ako rito. Ha? Kasama, amuin niyo mismo. Ang sinabi ni Chen ay may paninindigan ba o wala? Napakasarap ng amoy. Mas mabango pa kaysa sa niluluto ng punong kusinero ng kantina ng estado. Bilisan mo, 2 mangkok nga. 80 sentimo ang isang mangkok. Malaki ang serving at siguradong mabubusog. Tay, tikman mo ito. Ano ba itong masarap na ito? Director Son. Hindi ba halos 3 araw nang walang makain ang tatay nyo? Ano ba ang kinakain niya, milagrosong gamot? Ang bango, saan nyo ito binili? Oh, Lolo Son. Bumili rin kayo ng sabaw ng tiyan ng baboy mula sa Chenje. Kahapon, bumili ako ng isang balot para kay Itay. Pagkatapos kumain, sabi niya uminit ang tiyan niya. Kagabi, nakatulog pa siya ng 2 oras ng higit. Boss Chen, 1 mangkok nga. 2 mangkok ang sa akin. Dagdagan mo na rin ng kalahating kilo ng matamis na bituka. Mga kasama at kapamilya, makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Ang sabaw ko ay tinatawag na herbal na sabaw ng bituka ng baboy. Ako si Chenye at hindi ako nagyayabang. Kalokohan ang sabihin nakakagamot ito ng lahat ng sakit. Pero nilagyan ko ito ng bansya, porya at tuyong balat ng dalanghita. Talagang ginawa ito para sa malamig at mahinang tiyan. Para sa mga nilalamig at nawawalan ng gana, lalo na itong mabisa. Napakabisa nito sa pagpapalakas ng katawan. Pero mahal ang mga sangkap na gamot. At may bayad pa sa pagpapakulo. Kaya simula ngayon, 20 mangkok lang ng herbal na sabaw ng bituka ng baboy ang ibebenta bawat araw. Kung sino ang mauuna, siya ang makakakuha. Kapag naubos, tapos na ang bentahan. May takdang bilang lang. Naku, hindi pwede yan. Pumila ako sa unahan. Ako muna ang pagsilbihan mo. Ha ha ha. Bantayan mo ang apoy, huwag masyadong malakas. Ito ang lumang sabaw mula kahapon. Kapag malakas ang apoy, mapapait ang mga pampalasa sa loob. Hintayin mong bumalik ako bago mo alisin sa kalan. Sandali, bakit may bahid ng mapait na lasa sa bango nito? May amoy din itong sunog na balat ng puno. Naku, palpak, masyadong malakas ang apoy. Ano ang nangyari? Bakit parang mapait ang balat ng kanela? Chenye, patawad. Ako, naamoy ko kanina na medyo mapait. Parang nasunog yata. Kaya ako na ang nagdesisyong hinaan ang apoy. Ikaw ang nakahalata. Matalas na talaga ang pang-amoy ko mula pagkabata. May naamoy lang akong kaunting mapaklang lasa. Huwag mo akong saktan. Kapag nasira ang karne,
Ako, babayaran kita kahit hindi na ako kumain. Ayusin mo ang pagbabantay. Kapag nasobrahan ng kanela sa apoy, pumapait ito. Gamitin ang sariwang bango ng tuyong balat ng dalanghita para balansihin ito. Lagyan ng tamis ng licorice para maging malinamnam ang kabuang lasa. Patayin ang apoy at hayaang maluto sa natitirang init ng 20 minuto. Tandaan mo ang pagbabagong ito ng lasa. Sa susunod, ikaw ang bahala sa tamang lakas ng apoy ng sabaw na ito. Boss Lady. Kung yayaman ang tindahan natin balang araw, malaki ang maaasahan natin sa ilong mo. Ngayong umaga, umabot sa 16 na yuan ang benta ng sabaw ng bituka ng baboy. Ngayong hapon naman, nakabenta tayo ng 24 na gin ng bitukang nilaga. 12 yuan iyon. Bawas ang 3 yuan at 2 jiao na ipinambili mo ng mga sangkap na gamot. At bawas din ang 2 yuan at 5 jiao sa tubig. Ang malinis nating tubo ngayong araw ay 22 yuan at 3 jiao. Pagkalipas ng 3 araw, bayaran natin si Hansan. Sapat na ang 30 o 40 yuan. Ikaw na ang mag-inat ng natitirang pera. Ako, hindi ko kaya. Ang dami naman ng perang ito. Paano kung mawala ko? Ikaw ang tagapangasiwa ng pera. Kung wala sa iyo ang pera, saan pa ito dapat naroroon? Sa bahay na ito, ako ang nagluluto at ikaw ang humahawak ng pera. Sa susunod, huwag kang laging yuyuko at magtago sa takot. Ang boss lady ni Chenye ay kailangang maglakad ng taas noo. Aba, ang cute mo naman. Sagana sa pagkain at inumin sa bahay ng mga biyenan. Pero pati tunay mong mga magulang ay itinakwil mo na. Kung hindi ninyo ilalabas ngayon, ang 100 yuan para ibigay sa amin. Isusumbong ko kayo sa komuna dahil inaabuso ninyo ang matatanda. At sisirain ko ang bulok ninyong tindahan. Mga kababayan, kayo ang humatol sa amin. Pinaghirapan kong palakihin ang anak kong babae. Pagkapag-asawa, bigla na lang tumalikod at hindi na kumilala sa sariling ina. Mga kababayan, kayo ang humatol sa amin. Pinaghirapan kong palakihin ang anak kong babae. Pagkapag-asawa, bigla na lang tumalikod at hindi na kumilala sa sariling ina. Walang utang na loob na anak. Hinahayaan mo kaming mag-asawa na mamatay sa gutom. Habang ikaw ay sarap na sarap sa pagkain kasama ang isang magkakatay ng baboy. Ate, mukhang hindi ka kapos sa pera. Sakto, kapos na kapos ako nitong mga nakaraan. Naku. Napakaaga pa. Bumaba pa kayo rito para manggulo sa tindahan ko. Chensan, tigilan mo nga ang pagtitig sa akin. Ako ang biyanan mong babae. Napakalaki ng kinita mo kahapon. Kaya ngayon, kailangan mong magbigay sa amin ng 100 yuan bilang respeto sa mga nakatatanda. Kung hindi, isasama ko si Shenli. Isasama mo siya, ano ang karapatan mo? Bakit? Dahil kulang ang 30 yuan na ibinigay mo noon. Sinabi iyon ng magkakatay ng karne sa kabilang ngayon, si Wang. Basta ibalik lang namin ang ate mo at ipakasal sa kanya. Handa siyang magbigay ng 80 yuan na handog sa kasal. Chenye, kung marunong kang makiramdam, dagdagan mo ng 100 yuan. Kung hindi, iuwi ko ngayon ang ate ko para pagbayarin ang utang. Noon, itinuring ninyong mamamatay na si Shenli. Takot kayong mamatay siya sa bahay at magdala ng malas. Kaya ipinagbili niyo siya sa akin sa halagang 30 yuan. Malinaw na nakasulat sa papel na ito ang kasulatan ng pagputol ng ugnayan. At narito rin ang mga tatak ng daliri ninyo. Tinanggap ninyo ang pera at itinak ang mga daliri ninyo. Alam ba ninyo kung ano ang tawag dito sa batas? Pagbebenta ng babae ang tawag dito. Noon, itinuring ninyong mamamatay na si Shenli. Takot kayong mamatay siya sa bahay at magdala ng malas. Kaya ipinagbili niyo siya sa akin sa halagang 30 yuan. Malinaw na nakasulat sa papel na ito ang kasulatan ng pagputol ng ugnayan. At narito rin ang mga tatak ng daliri ninyo. Tinanggap ninyo ang pera at itinak ang mga daliri ninyo. Alam ba ninyo kung ano ang tawag dito sa batas? Pagbebenta ng babae ang tawag dito. Tama. Kapag dinala ko ang papel na ito sa himpilan ng pulis, sa tingin niyo ba ay maniniwala sila? Bukas, makukulong si Shen Baojian at makakain ng libreng kanin. Ikaw, sino ang tinatakot mo? Ikaw ang bumili sa kanya. Kapag may hulihin, isasama ka rin. Ako, nagpakasal ako sa isang asawa. May liham ako mula sa tanggapan ng bayan tungkol sa pagpapakasal. Legal na mag-asawa kami. Ano ba kayo para makialam? Mga mangangalakal ng tao kayo. Wala kayong ipinagkaiba sa mga hayop. Ikaw, sino ang tinatakot mo? Ikaw ang bumili sa kanya. Kapag may hulihin, isasama ka rin. Shenli, anak ko. Anak, wala rin akong magawa. May utang sa sugal ang kapatid mong lalaki. Puputulan nila ang kamay niya. Kaya mo bang panoorin na lang na mamatay ang kapatid mo? Nakikiusap ako sa iyo, Chenye. Bigyan mo naman ng kaunting pera ang kapatid mo. Anak ka ng pamilya Shen. Hindi mo hahayaang tuluyang mawala ang angkan ng Shen, hindi ba? Shenlei. Tungkol sa nangyari ngayon, hindi ako ang magpapasya para sa iyo. Pera mo ito. Magbigay ka man o hindi, ikaw ang magpasya. Kung gusto mong bumalik sa pamilya Shen, ibibigay ko sa kanila ngayon ang 100 yuan. Ituring mo na lang itong bayad sa kalahating buwang pagsasama natin bilang mag-asawa. Sumama ka sa kanila. Hindi kita pipigilan. Pero kung gusto mong manatili, kailangan mo lang tumango. Mula ngayon,
Habang may isang subo akong makakain, si Chenye. Hinding-hindi kita hahayaang magutom. Kahit ang hari ng langit ang dumating. Hindi niya madadala kahit isang hibla ng buhok mo mula rito. Huwag mo akong hawakan, wala akong ibibigay. Kahit isang sentimo, hindi kayo makukuha sa akin. Mula pagkabata hanggang ngayon. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kayo naman ang kumakain ng lahat ng pagkain. Sa gitna ng taglamig, nakaisang damit lang ako habang naglalabas sa ilog. Nagyelo at nagbibitak ang mga daliri ko. Tapos sasabihin niyong nag-inarte ako. Kapag nabasag man ang isang mangkok dahil kay Shen Baojen. Ako pa rin ang binubugbog. Nagkaroon ako ng malubhang sakit at nilagnat ng mataas. Takot kayong gumastos. Itinapon niyo ako sa silid ng panggatong para hintayin ang kamatayan. Dahil lang sa 30 kwalta, para sa 30 kwalta. Ipinagbili niyo ako sa kanya na parang nagtitinda ng karne ng baboy. Ngayong nakikita ninyong kumikita siya. Muli kayong lumapit para humingi ng pera. At gusto ninyo akong ipagbili ulit. Makinig kayo sa akin. Hindi kabutihan ng pagpapalaki niyo sa akin ang utang ko sa inyo. Ako ang perang kinita ninyo sa pagbebenta sa akin. Ang 30 kwalta noon. Binili na nito ang isang buhay ko. Simula ngayong araw. Hindi na ako kabilang sa pamilyang Shen. Ako ang may bahay ng Chenje. Kapag naglakas loob pa kayong manggulo, hindi na niya kailangang pumunta sa himpilan ng pulis. Ako mismo ang magsasampa ng kaso laban sa inyo dahil sa pagbebenta ng babae. Kung kinakailangan, sabay-sabay tayong mawawasak. Magaling, iha. Tama ang sinabi mo. Ang mga magulang na sumisipsip ng dugo ay hindi dapat kilalanin. Ipinagtatanggol ka ng amo mo. Ikaw na walang kwentang lugi ng lugi. Nagmamataas ka na ngayon, ha? Tama na, tama na. Narinig mo ba ang sinabi ng asawa ko? Siya ang may bahay ng Chenje. Mula ngayon, ang sinumang magtangkang umangkin sa kanya. Ito ang magiging hantungan niyo. Umalis kayo. Mabuti. Chenye, hindi ko sila binigyan ng pera. Mahusay ang ginawa mo, may bahay ng amo. Punasan mo na ang mga luha mo. Magbubukas na tayo ng tindahan at magnenegosyo. Amo Chen, pabili po ng kalahating kilo ng bituka ng baboy. Dahil sa tapang ninyong mag-asawa. Ako na ang bibili ng karne na ito. May bahay ng amo, timbangin mo nga ako ng kalahating kilo ng tiyan ng baboy. Talagang mapalad kang tao. Ay, heto na po. Ang mahina at kaawa-awang Shen Li ay tuluyan ng namatay. Tingnan niyo, amo ng tindahan. Ang bagong pwesto ni Chenye. Kinuha nito ang malaking bahagi ng negosyo ninyo. Kung magpapatuloy ito, paano mabubuhay ang Zhaoji? Yene, isang hamak na berdugong malakas uminom. Akala niya kaya niyang makipag-agawan ng kabuhayan sa Zhaoji. Maghanap kayo ng dalawang hindi kilalang tao. Gawin niyo ayon sa dating patakaran. Gusto kong makita. Kung may malason at mamatay. Tingnan natin kung makapagmamataas pa si Chenye. Mag-ingat po sa pag-uwi, Ginoong Wang. Kung gusto ninyo ng almusal bukas, maaga po kayong pumunta. Hahaha, Chenye. Napakalaki na ng swerte mo ngayon. Salamat sa mabuting batin nyo, Ginoong Wang. Berdugong Chen, timbangin mo ako ng kalahating kilo ng pinausukang bituka ng baboy. Aray, tulong. Napakasakit. Napunit ang bituka ko. Ikaw na walang pusong Chenye. Nilagyan mo ng laso ng karne. Tingnan nyo lahat. May namatay sa pagkain nito. Diyos ko. May namatay. Sabi ko na nga ba? Ang malaking bituka ng baboy ay lalagyan talaga ng dumi. Paano yon malilinis ng lubusan? Ano ba ang dating pagkatao ni Chenye? Alam naman nating lahat iyon. Siguradong kinuha niya ang karne ng baboy na may sakit. Nilagyan ng kung anong masamang gamot para lokohin tayong lahat. Kahit amuyin pa lang, kakaiba na ang bango ng karne. Siguradong nilagyan niya ng gamot na nakabibighani. Ibalik ninyo ang pera. Hindi na kami bibili. Hindi po. Napakalinis ng paghuhugas namin sa karne. Tuwing umaga, hinuhugasan namin ito ng 3 beses gamit ang asin at suka. Wala kaming inilagay na anumang masamang gamot. Ano ang alam mo, munting hangal? Siguradong pinilit ka ni Chen Laosan na magsinungaling. Ano pang hinihintay ninyo, kumilos na kayo? Ang walang hiyang tindahang ito ay nilalason ang mga kababayan natin. Bilisan niyo at wasakin ito. Dalhin siya sa mga otoridad. Ang tindahan kong Chenye. Sino ang mga ngahas na kumilos, subukan nyo. Sabihin mong nilason mo ang mga tao. Balak mo pa bang pumatay sa gitna mismo ng kalsada? Shen Li, puntahan mo ang punong nurse ng klinika ng bayan. Isama mo rin si Kapitan Wang ng pangkat pangseguridad. Sabihin mong may lumason ng mga tao at nanghihingi ng bayad bilang panakot. Opo, pupunta na ako. Pinatatagal lang niya ito para mabura ang lahat ng bakas. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Sinasabi mong sumakit ang tiyan mo dahil kumain ka ng karne ko. Tama, kumain ako ng lason mong karne. Tabi, lahat ay tumabi.
Sabi ng tumabi kayo, ano ba ang nangyayari? Kapitan Wang, kayo po ang kailangang magpasya. Nagbenta si Chen Laosan ng lason na laman loob. Kaya nalaso ng mga tao. Chen Ye, ano ang masasabi mo? Kapitan Wang, Nurse Xiaolin. Pakiusap, tingnan niyong mabuti ang lahat. Pareho ba ang karne na ito at ang karne sa palayok ko? Hindi ito karne mula sa amin. Nagsisinungaling ka, kakaabot mo lang sa akin ng karne na ito. Pareho ba o hindi? Ang nilagang karne ng Chen Ji ay nilalagyan namin ng balat ng dalanghita at anis. May banayad itong amoy ng prutas at matamis na lasang naiiwan sa dila. At mapula at makintab ang kulay nito. Pero ang piraso ng karne na ito, hindi lang madilim ang kulay. May matapang din itong amoy ng karne na ilang araw nang nakatiwangwang. Ay, na. Medyo malagkit na ang karne. Ibang-iba ito sa sariwang amoy ng karaniwang tinda ng Chen Ji. Tama. Mainit pa at umuusok ang karne sa palayok ni Chen Laosan. Bakit parang ilang araw nang nakatiwangwang ang karne sa lupa? Huwag sabihin sila mismo ang nagdala ng karne. Sinadya nilang gamitin iyon para manloko ng mga tao. Magaling ang pag-arte nyo. Sayang lang at sablay ang utak nyo. Nasaan ang pakete ng karne na ibinigay ko sa iyo kanina? Kaya pala panloloko ang lahat ng ito. Napakasama naman ng pakanan nyo. Tumayo ka. Nangangahas kayong mangikil sa bayan. Ilang buhay ba ang ipinagmamalaki nyo? Wala kaming kinalaman dito. Opo, siya si Ginoong Zhao, ang may-ari ng tindahan ng nilutong pagkain na Zhao Ji. Siya ang nagbigay sa amin ng 2 yuan. Para kumuha kami sa tindahan nila ng karne na naiwan magdamag at gamitin sa gulo. Si Zhao Digi pala ang may gawa nito. Lalong sumasama ang lasa ng nilagay niyang karne. Kaya pala inuubos niya ang isip niya sa pananakit sa iba. Nakakahiya. Kinikilala pa naman ang tindahan niya sa loob ng 1 siglo. Nangahas pa siyang magbenta ng karne na panis na magdamag. Sino pa ang maglalakas loob kumain ng tinda niya? Mga kababayan, kitang-kita na ng lahat ang buong pangyayari ngayon. May naiinggit sa negosyo ng Chen Ji. Gumagamit sila ng maruming paraan para sirain ang kabuhayan ko. Pero tandaan niyo ang sasabihin ko ngayon. Ang mga nilutong karne ng Chen Ji, araw-araw ay bagong sabaw ang gamit. Ang mga laman loob ay hinuhugasan ng 3 beses gamit ang asin at suka. Kahit ang pinakailalim ng palayok, ay nililinis namin ng husto. Para makakain ng panatag ang lahat. Nagpasya ako na simula bukas. Ay hindi na magtitinda ang Chen Ji sa palengke. Hindi na kami magtitinda roon. Saan na kami bibili? Nangupahan na ako ng pwesto sa may kanto. Sa makalawa, opisyal nang magbubukas ang Chen Ji na tindahan ng nilutong pagkain at halamang gamot. Sa araw ng pagbubukas, hindi lang may libreng dagdag sa bawat bili. Bukas din sa publiko ang kusina ni Chen Ye. Inaanyayahan ko ang lahat ng kapitbahay na pumasok anumang oras upang siya sa atin ang kalinisan. Kapag may nakita kayong kahit isang langaw, may isang bagay na hindi malinis, magbabayad ako agad at isasara ang tindahan. Mabuti. Talagang matapang si Boss Chen. Sa makalawa ang pagbubukas, siguradong pupunta ako para suportahan kayo. Chen Ye, magbubukas na talaga tayo ng tindahan. Siyempre, Mrs., hindi naman tayo habang buhay nakapwesto sa kalsada. Sumama ka sa akin at magtinda tayo sa gitna ng malamig na hangin. Hindi ako nilalamig. Hindi ka man nilalamig, nag-aalala akong sipunin ka. Mapapagastos pa ako sa gamot mo. Umuwi na tayo at magkwenta. Maghanda na tayong magbukas ng tindahan. Hindi na si Chen Ye ang kinatatakutang berdugo. Nakahanap din si Shen Li ng bagong buhay bilang tagapamahala ng tahanan at negosyo. Pero simula pa lamang ito. Ang pagbubukas ng tindahan ay nangangahulugan ng mas malaking gastusin. Mas maraming mamimili. At mas malalaking grupo ng negosyanteng nag-aabang sa bayan ng Qinghe. Naiinggit sa malaking tubo ng Chen Ji. Mabuti. Binabati ko kayo, Mrs. Mga kapitbahay. Ngayon ang pagbubukas ng Chen Ji. Salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik. Noong isang araw, sinabi ko na sa inyo. Binuksan namin ng maluwang ang kusina ng Chen Ji para makita ng lahat. Ngayon, pasok po kayong lahat. Naku, 50 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng kusinang mas malinis pa kaysa sa kama kong tinutulugan. Kaya pala hindi sumasakit ang tiyan kapag kumakain ng karne sa Chen Ji. Ganyan ang tunay na kalidad. Tiyawang, kalahating kilo ng taba, 4 na sentimo. 5 sentimo po ang bayad, 1 sentimo ang sukli. Kuya Li, isang mangkok ng sabaw ng bituka ng baboy, 8 sentimo. Ayos po, heto na po ang bayad ninyo. Samantalang ang tindahan ni Chen San, kahit siksikan, wala nang makapasok. Pati ang mga suki namin, lumipat na sa kanya. Lintik, isang magkakatay lang ng baboy, akala mo kung sino na. Palitan inyo ang karatula sa harap. Simula ngayon, 20% bawas sa lahat ng nilagang paninda ng Zhao Ji. Tignan natin kung si Chen San na yon. Nawala ng pera, ay kaya akong sabayan sa gyera ng presyo. Chen Ye, may customer kanina na nagsabing mahal ang paninda natin.
Sabi niya, mas mura na ngayon ng 2 sentimo bawat kalahating kilo ang nilagang karne ng Zhao Ji. Baka dapat magbaba rin tayo ng presyo. Ang pagbababa ng presyo ang pinakabobong paraan. Mrs., tandaan mo ito. Kapag nakipagyera ka sa presyo, mauubos lang ang kita. At sa huli, para mabawi ang puhunan, mapipilitan kang gumamit ng mababang uri ng sangkap at sirain ang sarili mong pangalan. Samantala, para sa dekalidad na nilagang paninda, 3 unit at 5 sentimo bawat kahon, espesyal na kahon ng handog na may bituka at paa ng baboy. Ito ay tinatawag na paghahati ayon sa uri ng customer. Hayaan mong habulin ng Zhao Ji ang mga sakim sa murang 2 sentimo. Hindi naman sila ang mga customer ng sabaw na panggamot natin. Kung mura ang gusto nila, bibigyan ko sila ng murang sabaw ng laman loob ng baboy na nakakabusog sa 2 sentimo. Napakaliit ng puhunan nito pero maramihan ang benta. Makakakuha tayo ng pangalan. Samantalang ang mga tunay na nagpapagamot at ang mga pamilyang nag-aalaga sa may sakit sa ospital ay hindi nagdadalawang isip gumastos ng 1 o 2 sentimo pa. Ang habol nila ay bisa at tunay na dekalidad na sangkap. Sa bahaging iyon, siguradong makukuha natin ang merkado gamit ang sabaw ng bituka ng baboy na panggamot. Tungkol naman sa huling kahon ng handog, malapit na ang pagtatapos ng taon. Kapag natanggap na ng mga manggagawa ang sahod nila, bibisita sila sa mga kamag-anak. Hindi magandang magbigay ng 2 kilo ng nakabuyang-yang na karne ng baboy. Balutin natin ito sa pulang papel. Ilagay sa hinabing basket kasama ang isang masarap na pinggan. Iyon ang tinatawag na dangal. Ang dangal ang pinakamahalaga sa lahat. Chenye, ano ba talaga ang laman ng utak mo? Puro paraan kung paano kumita at suportahan ang halimaw na kumakain ng pera. Bilisan mo at kumain ka na. May malaking kliyenteng pupunta ngayong hapon. Kasama, bibili po ba kayo ng karne o iinom ng sabaw? Ikaw si Chenye, tama ba? Ako si Ginoong Lee, ang nangangasiwa sa pagbili para sa kantina ng pabrika ng tela ng bayan. Nabalitaan ng aming direktor na ang sabaw ng lamang loob ng baboy nyo ay mura at malinis. At ipinipilit ng mga manggagawa na iyon ang kainin. Napadaan ako para tikman. Balak naming bigyan kayo ng pagkakataong maging tagapagtustos ng isang malaking pabrika. Ginoong Lee, pumasok po kayo. Tikman muna ninyo. Medyo pangkaraniwan lang ang lasa. Diretso na tayo sa usapan. Araw-araw kailangan ng aming kantina ng 50 gin ng nilagang atay ng baboy. At 100 gin ng sariwang bituka ng baboy na malinis na nahugasan. Kung masarap ang lasa, maaari pa naming dagdagan ang dami sa susunod. Walang problema, ang atay ng baboy ay 2 mao bawat gin. Ang malinis na sariwang bituka ng baboy ay 8 mao. Nanghihilot ka ba ng pera? Maliit na pagawaan ka lang. Sa laki ng order na ibinibigay ko sa'yo, hindi mo man lang ako bibigyan ng maramihang diskwento. Tapos lakas loob mo pang maningil ng presyong tingi. Sa Zhao Ji, pumayag silang ibigay sa akin ang sariwang bituka ng baboy sa halagang 4 mao bawat gin. Ginoong Lee, narito ang talaan ng pagkukwenta ng aking gastos. Kung marunong kang bumasa, basahin mo. Ginoong Lee, ang bitukang nililinis ko ay maaari ng iluto agad. Walang kahit kaunting masamang amoy, garantisado. At wala kang matitikmang kahit kaunting buhangin. 8 mao bawat gin. 1 mao lang ang kinikita ko bilang bayad sa pagod. Ang Zhao Ji ay nagbibigay ng 4 na mao. Sige, binibili nila ang 1 gin ng sariwang bituka sa halagang 2 mao at 5 sentimo. Kaya 1 mao at 5 sentimo na lang ang tubo niya. Sapat ba ang 1 mao at 5 sentimo para bumili ng asin at suka? Sapat ba yon para bayaran ang manggagawa at kuskusin ng maigi ang bituka ng 3 beses? Gusto niyang kumita. Kaya tubig lang ang ibubuhos at banlaw ng kaunti. O kaya gagamit ng maruming tubig na malapit ng mabulok para magmukhang malinis. Tigilan mo ang pananakot at paninira. Ang Zhao Ji ay tindahang may 100 taong kasaysayan. Talaga bang kaya nilang lasunin ang mga tao? Huling tanong ko na sa'yo. 5 mao bawat gin, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi lang yan. Ayon sa mga patakaran ng aming pabrika, sa katapusan ng buwan ginagawa ang kabuang bayaran ng mga paninda. Pasensya na pero hindi kami nagpapautang. May sariling mga patakaran ang Chenje. Una, hindi kami tumatanggap ng tawad sa presyo. Ikalawa, hindi kami nagpapautang. Sa araw ng pagkuha ng paninda, kailangang bayaran agad ang kalahati bilang deposito. Ang natitirang halaga ay dapat bayaran sa susunod na pagkuha. Ikatlo, kung masira ang paninda dahil sa maling pag-imbak ng kantina. Hindi ako mananagot. Nasisiraan ka na ba ng bait? Binigyan ka na ng mukha pero ayaw mo pa ring mahiya. Maliit na pwesto ka lang pero nagmamalaki ka sa harap ng pabrika ng estado. Maniwala ka sa isang salita ko. Walang bibili ng paninda mo sa buong bayan ng Qinghe. Naniniwala ako, kaya naroon ang pinto. Sige, mag-ingat ka. Pwede kang pumunta sa Zhao Ji at bumili ng maruming tubig sa 4 na mao. Sana ay sikmurang bakal ang mga manggagawa ng pabrika ng tela. Hintayin mo ako. Chenny. Mahigit 100 gin ang malaking order na yon. Malaki sana ang kikitain natin bawat buwan. Bakit hindi mo nalang bahagyang ibaba ang presyo? Dekalidad ang mga sangkap. Hindi binabawasan ang proseso ng paggawa. Iyan ang pundasyon ng Chenje. Ay. Shen Li, tumingin ka sa akin.
Kung pumayag ako ngayon sa 5 mao, para hindi malugi, mapipilitan kitang bumili ng mababang uri ng sangkap. At bawasan ang 2 ulit na paghuhugas ng bituka. At ang reputasyon sa kalinisan at pagiging maayos na binuo natin nitong mga nakaraang araw ay guguho sa isang iglap. Maaaring maliit ang kita, pero hindi pwedeng labagin ang mga patakaran. Kung tatanggap tayo ng malaking order kapalit ng pagtalikod sa ating prinsipyo, ano ang kaibahan natin sa tusong negosyanteng tulad ni Zhao Degi? Pero hindi na bumibili ang pabrika sa atin. Makakaasa ka, patron. Sa loob ng 3 araw, itataas pa kayo ni Kalihim Lee sa isang luklukan. Hihilingin pa niyang bumalik tayo bilang tagapagtustos. Kung kaya ni Zhao Degi pasanin ang mainit na patatas na ito, panoorin ko kung paano niya susunugin ang sarili niya. Ano pa ang hugasan? Banlawan lang ng tubig ng 2 beses. Mawala lang ang dumi, ayos na. Isang order na 5 mao lang. Gusto pa ninyong hugasan ito ng suka. Bilis, ikarga na at ipadala sa pabrika ng tela. Naku, doktor. Hindi ko na kaya. Nanghina na pati mga binti ko. Siguradong may problema sa pagkain ng kantina ng pabrika. Pagpasok pa lang ng bituka ng baboy, may kakaibang amoy na. Tumpak ang hula mo, Chenye. Kakabili ko lang ng asin sa kooperatiba. May narinig akong malaking problema raw sa pabrika ng tela. Ang murang lamang loob na binili ni Kalihim Lee sa Zhaoji ay nagpasakit sa kalahati ng mga manggagawa at napunta sila sa ospital. Hindi porke mura, magandang negosyo na. Para makatipid, itong matandang si Zhao Degi ay hindi man lang gumamit ng alak na pantanggal amoy o suka. Gumamit pa siya ng lumang toyo para pagtakpan ang baho. Kakaiba kung walang nangyaring masama. Patron Chen, tulungan niyo ako. Noong isang araw, hindi ko kayo nakilala at minamaliit ko kayo. Sana po ay huwag ninyong dibdibin ang pagkakamali ng isang hamak na tao. Bilis, maghanda kayo ng paninda para sa kantina ng pabrika namin. Kapag wala ng malinis na pagkain na mailuluto, magwewelga na ang mga manggagawa. Kalihim Lee, anong palabas na naman ito? Hindi ba sinabi mong mura na at maganda pa ang paninda ng pamilya Zhao? Nabulag yata ako. Ang ipinadala ng Zhaoji ay hindi talaga makakain ng tao. Patron Chen, nakikiusap ako sa inyo. 50 gin ang atay ng baboy. 100 gin ang malinis na bituka ng baboy. Bibilhin ko ito sa presyong sinabi ninyo. Kalihim Lee, may isang kahinaan ako sa pagnenegosyo. Hindi ako namumulot ng tirang pinili na ng iba. Limitado ang produksyon ng tindahang ito bawat araw. Hindi ko nga matugunan ang pangangailangan ng mga suki. Bakit ko ihihinto ang pagbebenta sa mga suki? Para maging tagapunas ng puwit niyo ang negosyo ko. Ikaw. Tumahimik ka, Xiao Li. Patron Chen, ako si Wang Jiangwu, direktor ng pabrika ng tela. Hindi maayos kumilos ang tauhan ko. Dahil sa kasakiman sa murang paninda, napahamak ang mga manggagawa. Sinuspindi ko na siya sa trabaho para magnilay sa ginawa niya. Ngayon, personal akong pumunta rito. Nais ko sanang hilingin sa Chen Ji na tumulong. Tulungan kaming maayos ang agarang problema sa pabrika. Mabigat ang sinabi ninyo, Direktor Wang. Naghihirap ang mga kasama nating manggagawa. Hindi rin matiis ng puso ko ang sinapit nila. Makakapagtustos ako ng paninda. Mabuti naman, ilang araw na rin kayong nagdurusa sa usapin ng presyo. Ako na ang magpapasya. Bibigyan ko kayo ng dagdag na 5 fen bawat gin mula sa orihinal na presyo bilang kabayaran. Hindi na kailangang magdagdag ng bayad. Direktor Wang, malinaw at patas ang presyo sa Chenjie. Kung magkano ang bayad, ganoon din ang kalidad. Hindi kami kikita sa pagdurusa ng bayan. Pero may isang kondisyon ako. Hindi lang taunang kontrata ng pangmatagalang supply ang pipirmahan natin. Kailangan ding sundin ang pamantayan sa kalinisan ng kantina. Ayon sa mga hinihingi ko, dapat magkahiwalay ang hilaw at lutong pagkain. Kung masisira ang paninda dahil sa maling pag-imbak nyo, hindi papasanin ng Chenjie ang sisi. Sige, walang problema. Magbabayad tayo agad sa mismong lugar. Walang atrasadong bayad. Chenye, nakakuha tayo ng kontrata para sa 1 buong taon. 1 taon tayong hindi kailangang mag-alala sa pagkain at pananamit. Naku, yumaman na si Kuya Chen. Napirmahan natin ang kontrata ng malaking pabrikang ito. Bakit pati mga dati mong kakilala ay hindi mo na nakikilala? Hansan, ano ang pakay mo rito? Ang utang nating 2. Hindi ba sinabi kong babayaran ko ito bago matapos ang buwan? Utang. Hindi ako naparito para maningil ng utang ngayon. Naparito ako para bigyan ka ng pera. Chenye, mukhang maganda ang takbo ng negosyo ng tindahan mo. Kuya, may napusuan ako ngayong araw. Ituring mong puhunan ko sa negosyo ang 10 yuan na ito. Mula ngayon, sa Chenji na tindahan ng lutong pagkain. Ako, si Hansan, ang kukuha ng 70% ng tubo. At 30% ang sayo. Sino sa bayan ng Qinghe ang maglalakas loob na manggulo sayo? Ako ang aayos ng lahat para sayo. Panaginip mo lang yan. Pinaghirapan namin ang tindahang ito mula madaling araw hanggang hating gabi. Bakit kita bibigyan? Hoy, payatot, ang tapang mo nang sumagot sa nakatatanda. Kuya San, mukhang gumanda-ganda na ang asawa niya ngayon. Kung gayon, Hansan,
Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Chenye, naglakas loob kang saktan ako. Huwag mong kalimutan. May utang ka pa sa akin na 4 na puyuan. Ang utang ng ama ay ipinapasa sa anak. Iyan ang likas na katarungan. Kapag hindi ka pumayag na maging kasosyo ako, wawasakin ko ang tindahan mo ngayong araw. Shenli, kunin mo ang pera. Narito ang 80 yuan. Kasama na ang puhunan at tubo. Walang kulang kahit 1 sentimo. Ngayong araw, bayad na ang utang ko. Mula ngayon, malinaw na ang lahat sa itim at puti. Utang ni Chenye kay Hansan na galing sa sugal. Bayad na ang lahat sa araw na ito. Pirmahan mo at lagyan ng tatak ng daliri. Sage, Chenye, matapang ka nga. Pero tandaan mo ito. Malalim ang tubig sa bayang ito. May mga perang hindi kayang lunukin ng isang tao lang. Magkita na lang tayo sa tamang panahon. Boss Chen, mag-ingat kayo. Ahas na makamandag si Hansan. Siguradong hindi siya basta susuko. Baka pumunta siya rito sa gabi para manggulo. Chenye, paano kung pumunta siya sa gabi para wasakin ang tindahan? Maghanap ba tayo ng ilang taong magbabantay sa gabi? Huwag kayong matakot. Narito ako. Kung hindi siya pumunta para manira, wala talaga akong magagawa sa kanya. Pero kung maglakas loob talaga siyang pumunta, sisiguraduhin kong ilang taon siyang kakain ng libreng pagkain sa kulungan. Pupunta ako sa pangkat pangsiguridad ng bayan. Ikandado mong mabuti ang tarangkahan. Ano man ang marinig ninyo, huwag na huwag kayong lalabas. Kuya San, susunugin ba talaga natin ang tindahan? Tama na ang daldal. Hindi ako binigyan ni Chenye ng paraan para mabuhay. Kaya puputulin ko ang daan ng kabuhayan niya. Ay! Ano ito? Ano ang nangyayari? Bawal gumalaw, pangkat pangsiguridad ng bayan ito. Hansan, matagal na kitang binalaan. Nagbago na ang panahon. Nagdala ka ng gasolina at sandata. At winasak ang tindahan ng isang lehitimong negosyante. Iyan ay panggugulo at paghahanap ng gulo. At tangkang panununog. Sapat na yon para makulong ka ng 10 taon. Batang kapatid na Chen, malaki ang naitulong mo sa amin. Matagal na naming gustong lipulin ang mga salot na ito. Pero nahihirapan kaming mahuli sila sa aktong paggawa. Ngayon, tuluyan ka nang nagbago at tumahak sa tamang landas. Natutuhan mo ng umunawa at sumunod sa batas, ha? Pinupurin niyo lang po ako ng sobra, Hepe Wang. Isa lang po akong negosyanteng tahimik na namumuhay at sumusunod sa batas. Ngayon, tuluyan ka nang nagbago at tumahak sa tamang landas. Natutuhan mo ng umunawa at sumunod sa batas, ha? Pinupurin niyo lang po ako ng sobra, Hepe Wang. Isa lang po akong negosyanteng tahimik na namumuhay at sumusunod sa batas. Chenny. Ano po iyon, Mrs.? Malapit na ang malaking palengke. Panahon na bang maghanda tayo ng bagong pakulo? Panahon na. Ang malaking pamilihan para sa bagong taon ngayong taon. Ipapaingay ko ang pangalan ng Chenje. Sa buong bayan ng lalawigan. Ahem, ahem, ahem. Huwag mo nang isipin yan. Ano ba, may ilan pang bayarin na hindi pa naayos. Kailangan ko pang ihanda ang mga sangkap para bukas mamayang hapon. Xiao Shito, hugasan mo na ang bituka ng baboy at isampay. Ikaw lang ang maghahanda ng mga sangkap mamayang hapon. Mabait talaga ang amo. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa bayan para magpatingin. Hindi matukoy ng doktor sa klinika ng bayan ng Qinghe ang pinagmula ng sakit mo. May pera na tayo ngayon. Pupunta tayo sa ospital ng bayan sa distrito at hahanapin ang pinakamagaling na doktor. Hanggat hindi lubusang gumagaling ang katawan mo. Kahit gaano pa karami ang kitain ko, wala akong ganang gastusin. Ikaw ang lalaki niya. Doktor. Doktor, ano ba talaga ang sakit ng asawa ko? Araw-araw ko siyang ipinagluluto ng halamang gamot. Sabaw ng nilagang buto. Bakit inuubo pa rin siya at hinihingal sa kaunting dalaw? Ano bang silbi ng araw-araw na pagpapakulo ng sabaw? Matagal nang pinahirapan at pinabayaan ang katawan ng dalagang ito. Malubhang anemia. Pangmatagalang ulcer sa sikmura. Malubhang malnutrisyon. Dagdag pa ang panghihina ng katawan at kakulangan sa dugo. Pumasok sa katawan niya ang lamig at hangin. Ang dalagang ito ay hindi naman. Ipinanganak na may ganitong kahinaan sa sinapupunan. Hindi ito likas sa kanya. Siyempre, hindi. Malinaw na matagal siyang hindi nakakain ng sapat. Hindi sapat ang nutrisyon niya. Matagal din siyang nagtrabaho ng mabigat. At madalas pang nagbabanlaw sa malamig na tubig kahit kasagsagan ng taglamig. Kaya nagkasakit siya dahil sa lamig at malamig na tubig.
Manipis na parang papel ang lining ng kanyang sikmura. Bunga ito ng matagal na pagkagutom. Ang ganoon kasiglang dalaga. Ilang taon siyang itinuring na parang hayop at pinagtrabaho. Chenye, saan ka pupunta? Babalik ako sa bayan. Pupugutan ko ng mga kamay ang dalawang matandang hayop sa pamilya Shen. Tumigil ka dyan. Sabi ng doktor, hindi ako likas na sakitin, tama ba, Dr. Chenye? Tama, sila ang may gawa ng lahat ng ito sa'yo. Basta't hindi ito likas na sakit na walang lunas. Maaari kang gumaling sa tamang pag-aalaga, hindi ba? Iwasan mo ang pag-aalala at sobrang pag-iisip. Sundin mo ang halamang gamot na nireseta ko ng 1 o 2 taon. At tuluyan kang makababalik sa normal. Ay! Chenye, huwag kang pumunta. Hindi karapat-dapat ang mga taong iyon na dumihan mo ang mga kamay mo. Lalo nang hindi sila karapat-dapat na isugal natin. Ang payapa nating buhay na pinaghirapan nating makamit. Pero sila, ayoko na silang kamuhian. Dati, kinamumuhian ko sila. Dahil akala ko, habang buhay akong magiging pabigat. Pero ngayon, alam ko na maaari akong gumaling. Maaari akong maging kapaki-pakinabang na tao. Ang Shen Li na dating binubugbog at ginugutom sa pamilya Shen, ay namatay na noong araw na tumalon siya sa ilog. Ang nabubuhay ngayon ay ang amo ng tindahan ng halamang pagkain ng Chenje. Chenye, mag-ipon ka ng lakas. Gusto kong palakihin natin ng magkasama ang tindahan natin. At mamuhay ng mas maginhawa kaysa sa lahat ng tao sa bayan ng Qinghe. Gusto kong makita nilang mabuti. Kung paano nila itinapon na parang basura. Ang anak nilang namumuhay ngayon ng marangal. Mabuti ang sinabi mo, amo. Chenny. Xiao Shito, kayong dalawa, halikayo at magpulong tayo. Ano ang bilin mo, amo? Lalong gumaganda ang negosyo ng tindahan natin. Kasama ang mga order mula sa pabrika ng tela. Malaki ang dami ng mga inilalabas nating paninda araw-araw. Pero napansin kong napakagulo ng pamamalakad natin ngayon. Kung gusto nating kumita ng pamatagalan, kailangan nating magtakda ng mga bagong tuntunin. Una, kailangang mahigpit na uriin ayon sa pangangailangan ng bawat grupo ang mga medisinal na sabaw. Mula ngayon, kailangang magkahiwalay ang mga pakete ng rekado na ihahanda mo. 3 klase, sabaw pampalakas ng sikmura, sabaw pampadagdag ng dugo, at sabaw pampababa ng init ng katawan. Hindi pwedeng bahala na ang mga customer sa pag-inom ng kahit ano. Dapat akma sa pangangailangan ang sabaw na ibebenta natin. Sa ganitong paraan, masisikat ang tatak natin. May punto ka, magaling ang taktika ng paghahati ng pamilihan. Ikalawa, kailangang pare-pareho ang lasa sa bawat luto. Simula ngayon, ang dami ng bawat star anise, kanela, at balat ng dalanghita ay kailangang eksakto hanggang sa gramo. Kailangang magkakapareho ang sangkap ng bawat palayok ng braised na sabaw. Bawal na maalat ngayon tapos malabnaw naman bukas. Ikatlo, ito ang buhay ng Chenje, ang ating lumang sabaw. Simula ngayon, kailangang itala at irehistro ang lumang sabaw. Kung sino ang nagsindi ng apoy, kung sino ang nagdagdag ng tubig, at kung sino ang naglagay ng rekado. Kailangang lumagda at maglagay ng tatak ng daliri. Pagkatapos patayin ang apoy araw-araw, kailangang ikandado ang lalagyan ng lumang sabaw. Kami lang ni Chenye ang may susi. Hindi masamang mag-ingat sa ibang tao. Kailangan nating magbantay laban sa maruruming taktika ng Zhaoji. Dapat tayong maging maingat. Ika-4, kalinisan ng bawat tao. Mula ngayon, bago pumasok sa kusina, kailangang maghugas ng kamay gamit ang sabon ng 3 beses. Magsuot ng sombrero at magpalit ng apron. Kapag may kahit kaunting putik sa kuko ninyo, kalahati ng sahod ninyo sa araw na iyon ang kaltas. Tandaan mo, tandaan na tandaan ko. Pupunta ako agad para gupitin ang mga kuko ko. Tungkol naman sa mga talaan ng kwenta. Simula ngayon, magkakahiwalay ang talaan ng araw, talaan ng buwan, at talaan ng gasto sa sangkap. Araw-araw itong kailangang isaayos. Kapag may kulang kahit 1 sentimo, kayo ang pananagutin ko. Lene. Ano ito, Mrs., iniisip mo bang hindi ko kayang mamahala ng maayos? Balak mo na bang agawin ang kapangyarihan? Agawin ko talaga ang kapangyarihan. Ikaw ang mamahala sa pagluluto sa kusina. At ako ang makikipag-usap sa mga negosyo sa labas. Ako ang mamamahala sa pera, mga tao, at mga resipe sa bahay. Kapag mahigpit kong nahawakan ang mga kwenta at tuntunin, hindi malulugi ang tindahang ito. Ikaw sa labas, ako sa loob. Iyan ang tinatawag na pagkakaisa ng mag-asawa. Ha 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 ha. CJ, mula ngayon ang tindahan ng Chenje. Ako si Chenye ang masusunod sa lahat ng bagay sa labas. Sa loob ng tindahan, ang tagapamahala sa loob ang magdedesisyon sa lahat. Elngan, tunay na tunay ang lasa ng braised na pagkain ng Chenje. 100 beses na mas masarap kaysa sa malansang pagkain ng Zhaoji. Ha ha ha. Tagapamahala ng Zhaoji, huwag kang mag-alala. Ang walang hiyang iyon ay ako ang nagluwal at nagpalaki. Kung wala ako, wala rin siya. Pagdating ng araw ng malaking perya para sa mga paninda sa pista,
Sisiguraduhin kong wawasakin nila ang reputasyon ng Chenjie. Wala silang kahit isang panindang maibebenta. Hahaha. Chenny, kumpleto na ba ang 50 kahon ng braised na paa ng baboy para sa pabrika ng tela? Pati ang 30 kilo ng medicinal na paa ng baboy na in-order ng estadong restaurant. Huwag na huwag mong paghahaluin ang mga yon. Huwag kang mag-alala, Mrs. Nakaayos ng malinis at maayos ang lahat sa bodega. Nakadikit na rin ang lahat ng etiketa. Sa malaking perya ng mga paninda sa pista ngayong taon. Mahigit 300 piso na ang halaga ng mga paunang order natin. Kapag ibinenta pa natin bukas sa mga karaniwang mamimili. Pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, kaya na nating magtayo ng isang tunay at maayos na paggawaan ng lutong pagkain. Pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, kaya na nating magtayo ng isang tunay at maayos na paggawaan ng lutong pagkain. Boss, Mrs. Boss. Siguradong mananalo tayo sa titulo ng hari ng mga paninda sa pista. Ay, wala na talaga silang hiya. Halina kayo, tingnan nyo. Itong walang pusong si Chen ang magkakatay. Pinipilit kaming mag-asawa na mamatay sa gutom. Kawawa naman ang anak kong babae. Binili siya ng hayop na yon. At araw-araw ay pinagtatrabaho na parang hayop. Hindi man lang binibigyan ng makain. Ngayong yumaman na sila. Itinatanggi na pati sariling ama at ina. Kahit isang sentimo, ayaw nilang iwi. Gusto ba nila kaming patayin sa gutom? Teka, hindi ba mga magulang ito ni Shenli? Bakit ganoon na ang hitsura ninyo? Hindi kaya pagpapanggap lang pala ang kabaitan ni Boss Chen sa asawa niya? Nang yumaman, bigla na lang tumalikod at nagkaila. Huwag mo silang pansinin. Pumunta sila rito para manghingi ng pera. Ang mga walang hiyang tulad nila. Walang silbi ang pakikipag-usap ng maayos. Pero hindi ibig sabihin noon na maaari mo silang saktan. Bukas ang malaking pamilihan. Kapag nanakit ka ngayon, eksakto kang mahuhulog sa bitag nila. Ipaubaya mo sa akin. Anak. Kung tama ang pagkakaalala ko, kalahating buwan na ang nakalipas. Inilabas na ni Chenye sa harap ng lahat ng opisyal ng bayan. Ang katibayang tumanggap kayo ng pera para ipagbili ako noon. Ako si Shenli, at matagal nang hindi kabilang sa pamilyang Shen. Sa anong karapatan kayo pumunta rito ngayon para manghingi ng pera? Ano ba ang kinatatayuan nyo? Ikaw ang iniluwal ko. Dugo ko ang dumadaloy sa mga ugat mo. Napakarami ng kinikita ng asawa mo. Bakit hindi niya ako binibigyan? Kapag hindi siya nagbibigay, suwel siyang anak. Isang walang utang na loob at lumalabag sa moralidad. Mabuti pang tumigil ka na, kuya. Umaasa ka pa ba talagang susunod siya sa'yo? May narinig ako. Tungkol sa sabaw ng Chenjie. Hindi raw talaga yon halamang gamot na pampalusog. May pinagbabawal na gamot daw sa loob nito. Naka-addict daw kapag kinain. Kapag nasobrahan, nakamamatay. Anong ipinagbabawal na gamot? Kaya pala napakasarap ng sabaw ng lamang loob na yon. Tingnan niyong lahat. Ito ang nilagang karne na binili ko kahapon sa Chenjie. Pag uwi ko, isang subo pa lang ang nakain ng nanay ko. Magdamag na siyang nagsuka ng dilaw na likido. Nasa klinika pa rin siya ngayon at nilalapatan ng lunas. Nagbebenta ng makamandag na karne si Chenye at nilalason ang mga tao. Bulok na ang karneng ito. Huwag niyong sabihin totoong bulok na karne ang gamit ng Chenjie. Ibalik niyo ang pera ng mga kahong ini-order namin. Hindi na kami bibili. Tama, ibalik ang pera. Ang ganitong mapagsamantalang tindahan ay dapat wasakin. Chenye, kumalma ka. Isa itong bitag. Sunod-sunod na bitag ito ng Zhaoji. Kapag humawak ka lang ng kutsilyo, tapos na ang pamilya Shen. At makukulong ka rin. CJ. Hindi ako gagamit ng kutsilyo. Pero paano natin tatapusin ang gulong ito ngayon? Hindi ako gagamit ng kutsilyo. Pero paano natin tatapusin ang gulong ito ngayon? Xiao Shito, isara mo ang pinto. Kapag may pilit na pumasok, sabihin mong tatawag tayo ng pulis. Chenye, hindi kutsilyo ang dapat gamitin laban sa mga siga. Dapat tayong sumunod sa mga alituntunin. Hindi ba nila sinasabing gumagamit tayo ng ipinagbabawal na gamot? At pinahihirapan ko raw sila gamit ang bulok na karne. Sige, pupunta ako sa tanggapan ng bayan. Pupunta ako sa tanggapan ng pamahalaan sa pamilihan. Ikaw ang pumunta. Opo, ako ang pupunta. Ako ang namamahala sa loob ng Chenjie. Ako ang nangangasiwa sa mga talaan ng tindahan at sa mga resipe. Walang sinumang mas nakaalam kaysa sa akin ng tunay na kalagayan dito. Ikaw ang manatili sa tindahan at panatilihin ang sitwasyon. Huwag na huwag kang makikipag-away. Director Lee, ako po si Shenli ng Chenjie Delicatessen. May mga taong nagtitipon at gumagawa ng gulo sa tapat ng aming tindahan. Gumagawa sila ng chismis at gulo. Balak nilang guluhin ang malaking pamilihan ng paninda bukas. Naparito po ako para magsumbong. Manugang ng pamilya Chen. Dahan-dahan lang. Ano ba ang nangyari? Manugang na babae ng pamilya Chen. Dahan-dahan lang. Ano ba ang nangyari? Director Lee, narito po ang talaan ng aming araw-araw na supply sa Chenjie. Bawat kalahating kilo ng sariwang bituka ng baboy.
ay kinukuha namin sa lisensyadong katayan sa araw ding iyon. Ito naman po ang mga resibo ng halamang gamot na binili namin sa butikang panggamot ng county. May tatak ng opisina ang mga ito. Walang kahit katiting na peking gamot dito. Tungkol naman sa paratang na sumasakit ang tiyan ng mga kumakain. Nang nilagang karne ng Chenjay. Naubos na ang paninda namin kahapon bago mag-alas 3 ng hapon. Samantalang ang karne na dinala niya kaninang umaga ay tinubuan na ng balahibo. Kahit isang hangal, alam na hindi ito pwedeng mangyari sa loob lang ng isang araw. Sa buong bayan, ang mga pribadong negosyante ay mas maayos pa palang magtala ng libro kaysa sa mga accountant ng kooperatiba ng 10 ulit. Paano ito magiging peke? Lalo na at sinasabi ng pamilya Shen na inaabuso ako ni Chenye. Ito ang sertipikasyong personal na inilabas ni Director Sun ng ospital ng county. Lahat ng karamdaman sa katawan ko ay nakuha ko sa pamilya Shen. Pinagtrabaho nila ako na parang hayop hanggang sa manghina ako. Nakasulat ito ng malinaw sa papel. At pinatutunayan ng selyo. Walang makapapayag sa ganitong kabaliwan. Isa itong tahasan at walang hiya ang paninirang puri. Nagngangalit na ang mga tao sa labas. Kung mga talaan lang ang ipapakita natin, hindi ibig sabihin ay maniniwala agad ang mga tao. Kaya kailangan ko po ang tulong niyo. Director Lee, bukas na ang malaking pamilihan ng paninda sa bagong taon. Nakikiusap po ako sa tagapamahala ng bayan. Na bukas, sa pinakaprominenteng lugar sa gitna ng palengke, sa harap ng buong bayan, ay magluluto kami sa isang malaking kawa. Magpapakain ng libreng panlasa. At magpapasuri ng timbang sa harap ng lahat. Ginamit ng mga tauhan ng may-ari ng tindahan ang mga ladrilyo para agawin ang pwesto namin. Sobra na ang pang-aapi nila. Sinadya nilang pahirapan at inisin tayo. Huwag kang umiyak. Kahit malalim ang eskinita, maaamoy pa rin ang mabangong alak. Ngayon, dito sa sulok na ito, gagawa tayo ng malaking palabas. Isumpa ka sana ng langit, Chen na tagakatay. Walang hiya kang walang puso. Kung ganoon, kayong lahat ang humusga kung sino ang tama. 9 na buwan kong ipinagbuntis at isinilang ang anak kong babae. Ngayong yumaman na, hindi na kinikilala ang sariling mga magulang. Parang gusto niyang parusahan siya ng langit. Tingnan niyong mabuti. Ang karne sa tindahang ito ay niluto gamit ang peking gamot. Hindi ito dapat kainin. Kapag bumili kayo ng karne sa kanila, parang binibili ninyo ang sarili ninyong kamatayan. Kapag bumili kayo ng karne sa kanila, parang binibili ninyo ang sarili ninyong kamatayan. Ibalik ang pera. Ibalik niyo ang perang ipinambayad namin sa paunang order. Mga ganid na negosyante. Lumayas kayo sa bayan. Tumahimik kayong lahat. Ito ay kontratang pinirmahan nyo kalahating buwan na ang nakalipas. Kayo mismo ang lumagda sa kontrata ng pagkaalipin. At narito pa ito. Ang record medical na personal na inilabas ni Director Sun ng ospital ng county. May tatak din ito. Hindi likas ang mga sakit sa katawan ko. Dahil ito sa mga taon ng gutom at pagkabilad sa lamig. At sa mabibigat na trabahong ipinagawan nyo sa akin. Habang kumakain kayo ng malambot na tinapay sa bahay. Ni isang higop ng mainit na lugaw ay hindi ko malasahan. Sa gitna ng taglamig, pinapuntan nyo ako sa nagyelong hukay. Para labhan ang mga damit ng buong pamilya. Hanggang ngayon, may frostbite pa rin ang mga kamay ko. Hindi ito kabutihang loob ng pagpapalaki nyo sa akin. Ako ang perang ipinagbili ninyo. Simula ngayon. Ako, si Shen Li, ay wala ng anumang utang sa pamilya Shen. Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag ang tungkol sa masamang gamot? Nagsasalita ka na naman ng kung ano-ano. Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag ang tungkol sa masamang gamot? Alam ng lahat na gumagamit kayo ng gamot para manakit ng tao. May gana ka pang itanggi ang tungkol sa masamang gamot. Masamang gamot, ha? Ngayon, ipapakita ko sa lahat kung ano talaga ang masamang gamot. Mga kababayan, ang pribadong negosyo ay pinahihintulutan at hinihikayat ng Estado. Kaya kung may sinumang magkalat ng maling balita at manggulo, at manggambala sa palengke, parurusahan ng mabigat at walang palugit. Ngayon, personal kong dinala ang doktor para magsuri. Makinig kayong mabuti. Ito ay Sharon. Ito naman ay Zisuye. Ito ang dekalidad na Chenpi at buto ng haras. Puro ito tunay at wastong mga halamang gamot na pampainit at pampalakas ng katawan. Hindi lamang ito hindi masamang gamot. Mabisa pa ito sa pag-aayos ng sikmura at pali at sa pagpapawala ng lamig sa katawan. Napakahusay ng timplang ito. Pakuluan na natin. CJ. Boss Chen, pakibigyan po ako ng 10 mangkok ng sabaw ng tiyan ng baboy para sa sikmura. Naghihintay pong uminom ang lahat ng doktor sa aming departamento. Boss Chen, nag-utos na ang aming direktor ng pabrika. Dagdagan pa namin ng 20 kahon ng inihaw na karne para sa araw na ito. Kapatid na Chenye, kami na ang kukuha ng lahat ng rekado para sa malamig na putahe ngayong bagong taon. Zhao Digi, walang hiya ka, ano ba talaga ang ibinebenta mo? Panis na ang karne. Wala itong kahit katiting na lasa ng Chenjay. Magaling ka, Zhao Digi. Hindi umubra ang paninira mo. Kaya nagbebenta ka ngayon ng peke at mababang uri ng karne. Mga tanod, dapin niyo si Zhao Digi para sa akin. Imbestigahan at ipasara ang kanyang pwesto. At iyong babaeng tagapamagitan na nagngangalang Wang.
Narinig kong 2 araw na ang nakalipas ay gusto pa niyang. Sa pilitang ibenta ang batang biyuda mula sa kalapit na nayon sa isang binatang nakatira sa bundok. Isama rin siya. Suriing mabuti ang kaso. Aray, aray. Ikaw na walang kwentang dapat magbayad. Kahit itinakwil mo na ako. Ikaw pa rin ay laman ng laman ko. Kapag hindi mo ako binigyan ngayon ng 500 yuan, gagapusin kita at iuwi. At ibebenta kita ulit. Gusto mo bang mamatay? Ay. Dati ako, si Chenye, ay walang kwentang tao. Marami akong ginawang kalokohan. Takot kayo sa akin. Kapag minumura ninyo ako, tinatanggap ko. Pero mula ngayon, ako, si Chenye, ay isang marangal na negosyante. Hindi ako naghahanap ng gulo. Pero hindi rin ako kailanman urong sa gulo. Kung may nag-aakalang nagbago na ako at tumino. At maaari na nila akong apakan. Kung may manghahas na apihin ang asawa ko kahit isang daliri. Tanungin muna nila ang patalim na ito. At pagkatapos ay ang mga patakaran ng bayan. Mabuti, ayos na ayos. Tunay na lalaki si Boss Chen. Mula ngayon, Chen Gina ang tatangkilikin namin. Bakit ka umiiyak, misis ng boss? Araw ito ng malaking kita. Bilisan mo at magkwenta. Boss Chen, magsasara na tayo. Itabi na natin ang paninda at umuwi para sa bagong taon. 3,156 na yuan at 8 jiao. Chenny. Sa araw na ito ng palengke. Kasama na ang mga paunang order. 3,156 na yuan at 8 jiao. Chenny. Sa araw na ito ng palengke. Kasama na ang mga paunang order. Ibawas na ang puhunan. Halos 2,000 yuan ang malinis nating kinita. Pinaghirapan mo, amo. Inumin mo muna ang sabaw bago tayo magbilang. Hindi naman tatakbo ang pera ng mag-isa. Chenye, nakapagpasya na ako. Sagaran na ang produksyon ng tindahan natin. Pagkatapos ng bagong taon, magdadagdag pa ng order ang restoran ng estado at ang pabrika ng tela. Kung tayo lang ang kikilos, hindi natin kakayanin. Ganoon din ang iniisip ko. Sinabi sa akin ni Director Lee ang buong plano. Sa silangang bahagi ng bayan, may lumang bodega ng dating pasilidad ng butil. Maluwag ang lugar. May tubig at kuryente rin. Basta handa tayong manguna at magpatakbo. Ng isang maayos na paggawaan ng lutong pagkain. Bibigyan niya tayo ng katibayan ng pahintulot. 200 yuan lang ang upa bawat taon. Chenye, saan ba nanggaling ang talino mo? Napakadetalyado naman ang plano mo. Kung wala akong kakayahan, bakit ka pa magtatrabaho para sa akin? Kung gusto nating malayo ang marating, dapat nauuna ang mga tuntunin. Pagkatapos ng bagong taon, kailangan na nating kumuha ng mga tauhan. Ipaubaya mo sa akin ang pagkuha ng mga tao. Ako na ang bahala sa paglilinis, pag-impake, at iba pang masiselang gawain. Gusto kong kunin ang mga kababaihan sa bayan para magtrabaho. Gaya ni Aling Zhang sa dulo ng kalsada. At ni Aling Li. Araw-araw silang pinag-initan ng mga lalaki sa bahay. Pati pagbili ng pulang laso, kailangan pang humingi ng permiso. Gusto kong magtrabaho sila sa pagawaan at kumita. Kapag may sariling kita, lalakas din ang loob ng mga babae. Sa negosyo, ang namamahala ang may huling salita. Ako na ang asikaso sa mga bagay sa labas. Ay! Bagsak na ang Zhaoji. Kasalanan ni Zhao Degi. Marumi kasi ang mga pamamaraan niya. Walang kinalaman ang mga nagtatrabaho para sa inyo. Ako si Chenye at bukas ang pinto ko para sa negosyo. Ang kailangan ko ay mga taong masipag magtrabaho. Hindi mga kaaway. Basta malinis ang kamay at paa. At handang sumunod sa mga tuntunin ng Chenjay. Makapagsisimula na kayo ngayong araw. Ay! Salamat po, Amo Chen. Magsisikap po kami. Salamat po, Amo Chen. Magsisikap po kami. Pagpasok sa pagawaan ng Chenjay. Lalaki man o babae. Iisa ang mga tuntunin. Pagpasok sa pagawaan ng Chenjay. Lalaki man o babae. Iisa ang mga tuntunin. Pagpasok pa lang, maghugas muna ng kamay. Magsuot ng malinis na damit pang trabaho. Magsuot ng sombrero. Sino ang papayag na malaglag ang buhok sa kaldero? Kapag nangyari yon, tanggal agad sa trabaho. Ikalawa, hindi kailanman dapat gamitin ang isang kutsilyo sa hilaw at lutong karne. Ikatlo, ang sirang produkto. Mas mabuting itapon o ipakain sa aso. Huwag na huwag itong ibalik sa kaldero at ibenta sa mga suki. Bakit bumalik na naman ang demonyong ito? Baka naman may mga utang na naman siya sa bayan. At bumalik para agawin ang kaunting pagkain natin. Napakasama ng kapalaran. Kahapon lang nanghiram si Aling Chen ng kalahating mangkok ng harinang mais. Ano pa ang maagaw niya?
Ma. Ay. Walang hiya ka, bakit ka pa bumalik? Umalis ka, kahit mamatay ako sa gutom, wala akong ibibigay na pera para ipangsugal mo. Umalis ka na. Huwag mo siyang saktan. Hindi siya nagsusugal. Pumunta po kami para dalawin kayo. Ikaw yung dating may sakit. Hindi ka pala niya napatay sa bugbog. Ma, hindi lang ako nakaligtas. Pinagaling pa ako ni Chenye. Ngayon, nakaahon na siya sa buhay. Nagbukas siya ng malaking pagawaan sa bayan ng Qinghe. Tinatawag na siya ng lahat na Boss Chen. Inay, dati po ay walang kwentang anak ang anak ninyo. Tikman niyo ito. Ako mismo ang gumawa nito para sa inyo, Nay. Masarap at hindi mabigat sa tiyan. Ang pagbabago niya ay bunga ng matinding pagsisikap. Puro marangal na trabaho ang naghulma sa kanya. Anak ko. Sa wakas, nagseryoso ka na rin sa buhay. Mang Zhang. 3 taon na ang nakalipas, humiram ako sa inyo ng 2 inahing manok na nangingitlog. Narito ang 30 yuan. Kasama na ang tubo, binabayaran ko na po kayo. Tio Li, noong araw ay nalasing ako at nabasag ko ang salamin nyo. Narito ang 10 yuan bilang kabayaran. Ate Wang, ito ang bayad sa 5 ng harina ng mais na utang ko sa inyo. Ang suwail na anak, kapag nagbalik loob, may halaga pa rin. Ang batang Chen na ito, tunay nang naging desenteng tao. Hindi lang niya binayaran ang mga utang niya. Ipinaayos pa niya sa maninipsip ng bubong ang sira-sirang lumang bahay. Sa wakas, nakatikim na rin ng ginhawa si Ginang Chen. Chenye, ang gwapo mo ngayon. Lene. Gwapo saan, pinunasan ko lang ang mga kalokohang ginawa ko noon. Wala nang natitirang problema mula sa nakaraan. Kaya makakalaban tayo ng magaan at kikita ng malaking pera. Direktor, ang Chenye na yon ay dating magkakatay lang ng baboy. Kahit masarap pa ang gamot na sabaw at ang timpla niya. Isa lang siyang maliit na negosyante sa baryo. Bakit kailangan pa siyang pagtuunan ng pansin ng pabrika ng pagkain ng ating county? Iyan ano ba ang alam mo? Nag-usisa na ako. Ang sabaw niyang pampalusog ng tiyan at ang timpla nito. Pinuri pati ng mga doktor sa ospital ng county. Kung makukuha natin ang timpla niya, lalagyan natin ang tatak ng pabrika ng pagkain ng county at ibebenta sa syudad. Napakalaki ng kikitain natin. Pero sabi nila, matigas ang ulo ng Chenye na yon. Dati siyang siga. Kahit gaano katigas ang ulo niya. Lumuluhod din yon sa harap ng isang institusyon ng gobyerno. Kahit gaano katigas ang ulo niya. Parang itlog lang siya sa harap ng isang institusyon ng gobyerno. Bukas, magdala ka ng 2,000 yuan at pumunta sa bayan ng Qinghe. Kung marunong siyang makiramdam, ibebenta niya sa akin ang timpla niya. At magiging tahimik ang buhay ng lahat. Kung hindi siya marunong makiramdam, marami akong paraan para mapasunod siya. Bukas magsasara ang pagawaan niya. Tapos ang laban. Magandang araw po, Direktor. Bibili ba kayo ng karne o makikipagtulungan? Ikaw si Chenye. Maayos ang pagkakagawa ng maliit mong pagawaan. Ako si Gao Jiangwo, Direktor ng Pabrika ng Pagkain ng County. Direktor Gao, ikinararangal ko po kayong makilala. Narito ang 2,000 yuan. Bibilhin ko ang lahat ng timpla ng gamot ng Chenje. Magsasara na ang pagawaan. Halika sa pabrika ko. Gagawin kitang hepe ng produksyon. Sapat na ang pagpapakitang gilas ninyo. Salamat sa mabuting alok ninyo. Ang Chenji ay tatak ng asawa ko. Ang timpla ay ginawa para gamutin at palakasin ang katawan niya. Kahit 2,000 pa. Ang Chenji ay tatak ng asawa ko. Ang timpla ay ginawa para gamutin at palakasin ang katawan niya. Kahit 2,000 pa. Kahit 20,000, hindi ko ibebenta. Kapag ayaw ninyong uminom ng alak sa pakikipagkasundo, mapipilitan kayong uminom sa kaparusahan. Sa Qinghe County. Kapag ayaw kong magpatuloy ang isang tao, aalis siya. Kung ganoon, tingnan natin kung sino ang matibay. Xiao Shito, ihatid ang bisita. Lene. Matigas ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Direktor siya ng pinakamalaking pabrika sa county. Hindi ba tayo mapapahamak kapag kinasamaan natin siya? May gulong talagang darating. Pero hindi tayo pwedeng pumatay ng manok dahil lang takot tayo sa gulo. Huwag kang mag-alala. Ang pinag-usapan natin ngayon ay mga patakaran. Maghapon ng paikot-ikot si Dali sa estante ng mga rekado. Hinimay ko ang resipe. Nasa pulbos na ito ang lahat ng lihim na sangkap gaya ng amomum at angelica root. Alam lang ni Dali ang star anise at cinnamon. Pati ang tamang sukat ng dahon ng laurel at iba pang pangunahing pampalasa. Gilingin mo ang pangunahing sangkap madaling araw-araw at ilagay sa mga supot. Isulat ang karaniwang pangalan ng mga gamot. Kapag tiningnan ulit ni Dali, puro basurang papel na ang makikita niya. Iyan ang tinatawag na pag-iingat sa pangunahing teknolohiya. Napakatalino talaga ng patrona. Kung gagawin ito ayon sa resipe ng pabrika ng pagkain, ang matitira na lang ay lasa ng tirang halamang gamot. Patron, sinabi ni Direktor Zhao na bibilhin ng katayan ang mga buhay na baboy.
At kukunin ng maramihan ng pabrika ng pagkain ng distrito ang lahat ng lamang loob. Pati bituka ng baboy, hindi na nila ibebenta sa atin. Patrona, hindi dumating si Dali ngayon. Wala rin ang order form. Malapit na bang magsara ang pagawaan? Sa wakas, may trabahong pagkakakitaan na sana tayo. Sino si Chenny? May nagsumbong na nagpapatakbo kayo ng walang lisensya. Hindi pasado sa pamantayan sa kalinisan. Itigil agad ang operasyon at isara ang lugar. Ay! Huwag kayong mataranta. Narito ako at si Amo Chen. Hindi basta-basta mababagsak ang Chen J. Ang dapat hugasan, hugasan. Ang dapat ihawin, ihawin. Ay! Engan! Kapitan Wang, hindi madali ang pag-aalaga ng baboy ng mga taga nayon. Kapag ibinibenta sa katayan, lagi nilang binabarat ang presyo. Mula ngayon, ako na ang sasagot sa mga buhay na baboy at lamang loob ng ngayon. Bibilhin ko ito sa presyong 20% mas mataas kaysa sa katayan. Pipirma tayo ng 3 taong kontrata sa maramihang pagbili. Paano kung magbago ang pamilihan? Hindi ko kailanman babaratin ang presyo o tatangging bumili. Kapag lumabag sa kontrata, doble ang ibabalik kong deposito. Napakagalante ni Amo Chen. Sa'yo na namin ibibigay ang lahat ng supply mula ngayon. Ginagamit ng pabrika ng pagkain ang kawalan ko ng lisensya para gipitin ako. Ang solusyon ay nasa malawak na patakaran ng pamahalaan. Sa ngayon, hinihikayat ng bansa ang pag-unlad ng kolektibong ekonomiya. Handang kusang umugnay ang Chenji sa kooperatiba ng supply at bentahan. Magbabayad kami ng taunang bayad sa pamamahala. Sa gayon, magiging kooperatibong negosyong kaanib ng pamahalaan ng bayan ang Chenji. Kahit gaano kalakas ang pabrika ng pagkain ng distrito. Maaari ba nitong lagpasan ang pintuang binabantayan ng pamahalaan ng bayan para sa mga kolektibong negosyo? Magaling! Mabilis ang utak mo. Tara, dadalhin kita sa tanggapan ng industriya at komersyo ng distrito. At sa tanggapan ng kalinisan para ayusin ang lisensya at mga permit. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Kaakibat na naman ito ng isang kolektibong negosyo. Kapag nagdikit pa ulit ng selyo si Gao Jiangwo, isusumbong ko siya sa distrito dahil sinisira niya ang pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito ang lihim na recipe ng Chenjay. Napakapait ng karne. May matapang pang-amoy ng nakakatusok sa ilong na halamang gamot. Sa pagsubok na pagbebenta, kalahati nito ay ibinalik ng restoran ng estado. Nagsikagulo ang sikmura ng mga manggagawa ng kainin nila. Direktor, bumili talaga ako ng mga sangkap ayon sa listahan. Sino ang makaalam na mapanlin lang pala ang patron ng iyon na may sakit na punla? Giniling niya ang lahat ng pangunahing sangkap. Hindi ko na makilala ang mga ito. Direktor, masama ito. Ayon sa katayan, ang mga tagapag-alaga ng baboy sa mga kalapit na nayon ay hindi na nagdadala ng baboy sa kanila. Lahat sila ay pumirma ng pangmatagalang kontrata sa maramihang pagbili sa Chenjay. Kasamang Gao Jiangwo. Kinokondena ng pamahalaan ng bayan ng Qinghe ang inyong malisyosong paghadlang sa legal na operasyon ng mga kaanib na negosyo ng bayan. Kumpleto ang lisensya sa negosyo, sertipiko ng kalinisan, at mga permit ng Chenjay. Kung magpapatuloy ka sa hindi patas na kompetisyon, ipapatawag ka ng distrito para makipag-usap. Ay! Ano ito? Ito ang binhing anyo ng tatak. Simula ngayon, hindi lang karne ang ibebenta natin. Itataboy rin natin ang Chenji sa pamilihan. Kapag nakita niyo ang disenyong ito, malalaman niyong garantisadong lehitimo, malinis at masarap ang produkto. Ang labanan sa negosyo ay pagpatay sa isa't isa. Iyan ang pinakamababang paraan. Ang sumusunod sa mga patakaran at gumagamit ng tamang paraan ang tunay na nagwawagi. Pumunta tayo sa tindahang pag-ari ng estado para lagdaan ang malaking kontrata sa susunod na taon. Hahaha. Mabuhay, Boss Chen. Binabati namin kayo, sana yumaman kayo. Boss, sana lalo pang umunlad ang negosyo niyo. Maraming salamat sa pagtangkilik niyo, mga kababayan. Bukas na ang Chenjay. Mula ngayon, lagi kayong dumalaw at tangkilikin ang aming negosyo. Libre ang handaan ngayong araw. Nakapaghanda na ng alak at pagkain sa likod bahay. Huwag na kayong mahiya. Karne yan na parang galing sa sarili kong katawan. Ngayong naging malaking amo na siya, hindi na niya tayo kinikilala. Dakiang, pumunta kaya tayo roon at humingi ng tawad. Hindi mo ba narinig ang sinasabi ng mga tao sa bayan? Ngayon, isa na si Chenye sa pinakamalalaking nagbabayad ng buwis sa bayan. Pati ang pinuno ng bayan ay tinatawag siyang kapatid. Nagtakda siya ng mga patakaran. Sinumang mangahas manggulo sa asawa niya, diretso niyang ipapakulong. Hindi ka pa ba nahihiya sa nangyari sa pantalon mo noong nakaraan? Tara na, tara na. Magaling ang pagkakagawa mo, kapatid na Chen. Hindi mo alam. Kahapon lang, naglabas ng opisyal na pahayag ang distrito. Si Gao Jiangwo ay nasangkot sa maling paggamit ng pondo ng bayan para gumawa ng mga pagkain hindi pa dumaan sa pagsusuri. Kaya nalaso ng pagkain ng mga mamamayan. Sinuspindi na siya at iniimbestigahan. Magulong-magulo ngayon ang pabrika ng pagkain ng distrito. Samantala, ang Chenji ng bayan natin ay naging huwarang negosyo ng buong distrito. Hahaha.
Director Lee, magandang patakaran lang po iyan. At dahil mahusay po kayong mamuno, hindi rin makakarating dito ang Chenjay. Kung wala ang suporta ng kooperatiba ng bayan. Hahaha, makakaasa po kayo. Sa ikalawang kalahati ng taong ito, balak kong magdagdag ng 2 pang linya ng produksyon. Tatanggapin ko ang mga nawalan ng trabaho sa bayan ng Qinghe. Para sama-sama tayong kumita. Hahaha, mabuti. May malawak kang pananaw. Talagang karapat-dapat kang tawaging Boss Chen. Ate Zhang, bawasan mo ng kalahating gin ang balat ng dalanghita sa ilalim ng palayo. Tagsibol na ngayon at matindi ang init sa katawan. Dagdagan mo ng 1 kian na puting anghelika para mabawasan ang pagkatuyo. Sidpo, boss. Dazu, siguraduhin ang lababo sa bahagi ng karne. Ay kuskusin ng 3 ulit gamit ang tubig na may asin. Hindi dapat makapasok ang amoy ng hilaw na karne sa bahagi ng lutong pagkain. Tinitiyak kong walang kahit kaunting amoy ng hilaw na karne ang makakapasok doon. Naiintindihan ko po, boss. Boss Chen. May nilagang bituka ngayon. Binigyan ako ni nanay ng 2 jiao. Pwede bang magpahiwa ako ng kaunti para mayuwi? Meron. Heto, kainin mo na sa daan. Mag-aral kang mabuti. Kapag malaki ka na, maging malaking amo ka rin. Salamat po, Boss Chen. Pinakamabait talaga si Boss Chen. 1,806 na po. 2,120. Hoy, tatayo ka pa ba riyan na parang bantay sa pinto? Pagkatapos maligo, hindi mo man lang agad pinatuyo ang buhok mo. Mag-ingat ka, baka sipunin ka. Boss, magkano ang benta natin ngayong araw? Hindi mahalaga kung magkano ang nabenta. Nakatala sa isip ko ang lahat ng talaan. Bawat pasok na bayad. Bawat materyales. Nasa tala ko lahat. Sige, ikaw na ang mamahala sa bahay na ito. At ako naman, ikaw na rin ang mamahala sa akin. Lene. Sige, usapan natin yan. Ikaw ay sakop ng pamamahala ko. Unang patakaran. Pagkatapos mong maghugas ng buhok, kailangan mong patuyuin ito ng husto bago umakyat sa kama. Opo, boss.